Ako nga pala si Alan. Noong 2015, 29 anyos ako, isang jeepney conductor sa Antipolo. Kasama ko sa pamamasada si Mang Erning na parang tatay-tatayan ko na rin. Isang gabi, alas 10 na, nagpa siyang bumiyahe si Mang Erning pa Cubao para kumita pa. Isang balikan namin iyon. Sa huli, halos wala na ring pasahero. Pagbalik namin, napansin ko lang bigla. May tumabi pala sa dulong upuan. Nagulat ako nang marinig ko siyang magsalita. Bayad. Mahina ang boses pero parang tumatagos. Lumingon ako, isang may edad na lalaki ang nakita ko. Nakaupo at may iniabot sa akin. Pera na barya, 25 pisong papel. Pero kakaiba. Tay, sabi ko, hindi na tinatanggap to. Wala siyang imik pero giniginaw ang postura niya. Napansin ko, nakabarong siya. Pero sira na, parang marumi, hindi rin puti. Nang masilayan ko ng maayos ang mukha niya, halos mapasigaw ako. Wala siyang mga mata. Ang balat niya, parang butas-butas. Napatayo ang mga balahibo ko. Tinawag ako ni Mang Erning, nagtataka. Anong nangyari sa'yo, Alan? Tinuro ko ang sakay namin, pero nang lingunin ni Mang Erning, wala na siya. Huminto kami sa gas station, nanginginig ako. Sobra ka na sa jackal kaya siguro ganun, sabi niya. Pero habang pauwi kami, sa tabi niya na ako umupo. Wala na talagang lakas ng loob. Pag uwi ko, nasa kwarto na, kukunin ko sana ang cellphone ko. Pero alam mo, may nakapa akong papel. 25 pisong papel, kaya nang inabot sa jeep. Nanginginig ako. Mabilis kong itinapon sa bintana. Nagsabon ako ng nagsabon ng kamay. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makakalimutan. Hindi ko alam kung paniniwalaan nyo. Pero kapag nagbibiyahe kayo ng 10 oras, mag-ingat. Salamat sa pakikinig.